Nagbabala ang pag-asa sa pag-iral ng madalian o short-lived La Nina sa susunod na buwan. At dahil dyan, posibleng maulit ang parada ng mga bagyo. Ang epekto sa iba-ibang probinsya, alamin po sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Tila parada ng mga bagyo dito po sa paligid po ng Pilipinas. Huling linggo ng Oktubre hanggang kalagitnaan ng Nobyembre 2024 ng pilahan ng Pilipinas ng mga bagyong Christine, Leon, Marce, Nika, Ophel at Pepito. Ang parada ng mga bagyo na nag-iwan ng matinding pinsala, sinasabi ang epekto ng NOI nagbabadya ng La Nina ayon sa pag-asa at posibleng maulit yan sa mga huling bahagi rin ng taong ito dahil sa iiral na madalian o short-lived La Nina ayon sa pag-asa. Inaasahan magsisimula yan sa susunod na buwan. Itong last quarter ng ating 2025 ay medyo mas maulan, higher probability ng above normal rainfall sa mga areas na identified based on the forecast dun sa in terms of rainfall impacts. Agosto pa lang pero nakakasyam ng bagyong dumaan sa Pilipinas. Ikasampu kung maging bagyo rin ang low pressure area na nasa Philippine Area of Responsibility sa ngayon. Sa taya ng pag-asa, 2 hanggang 4 na bagyo ang inaasahan sa Setyembre at maaaring mapantayan o mahigitan ang paunang forecast na aabot sa 19 ang bagyo ngayong taon. May possibility, sir, dahil kung titingnan natin last year po ay La Nina-like conditions din po tayo during the last quarter ng year at naranasan natin itong sunod-sunod na mga bagyo embedded sa Intertropical Convergence Zone. So may mga ganun din pong possible na mga senaryo at posible pong hindi sunod-sunod man yung mga bagyo, hindi man po necessarily na marami ang ulan na dulot nito, pero yung pong favorable na tropical cyclone development, nandun yun, sir. Ayon pa sa pag-asa, asahan na mas maraming ulan ngayong Setyembre sa Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon at Mimaropa. Sa Oktubre naman, asahan ang higit sa karaniwang dami ng ulan sa Metro Manila, Calabarzon at Bicol, pati sa buong Visayas, Caraga, Soc-Sargen, Davao Region at Northern Mindanao. Kaya nakikipag-ugnayan ng pag-asa sa Department of Agriculture para paghandaan ang epekto ng short-lived La Nina sa mga pananim. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.